Magandang araw ho sa inyong lahat. Ako si JDB, ang inyong gabang lingkod. Pag-usapan natin ito. China o yung mga Chinese hackers, tinangka pong pagnakawan etong Francisco Motors. Yes, totoo po ang narinig ninyo. Francisco Motors po ang kanilang ah, pinagtangkaan na nakawan. At yan nga naman po ay na-detect. Puntahan natin yung Facebook mismo dito ni Elmer Francisco. Yan. So sa kanyang post kanina, sabi niya, our cybersecurity team has just reported to me that someone from this location sa Guangzhou uh, tried to hack the system of Francisco Motors multiple times today. That started at exactly 1:14 p.m. Aba, after lunch this afternoon. They recently tried to hack our government's website. Now, us, how can we trust these people? Good to know that they failed and we are better than them. Sige pa, bili pa kayo ng mga minibus sa kanila na may electronics and computers nila. Aba, may pinatatamaan. Hindi ho, kasi ganito, kaya niya nabanggit yan. Ah, ang Amerika, recently lang, ang ginawa po nila ay meron silang pinakansela na ma-release sa kanila na eroplano, yung mga fighter plane dahil na-realize nila na meron pala itong mga computer chips, meron pala itong na parte na produced by China or from China. So alam niyo na kung anong ibig sabihin. Kasi po pwedeng gamitin ito for spying, pwedeng gamitin ito to remotely control, 'di ba? To alter the system o kaya naman to ruin the program. Yung eroplanong mamahalin, bilyon-bilyon ng halagang ginastos ng United States of America. Tapos 'di ba? Nasa ere sila ngayon ang binabanatan kasi nakokontrol na from China. Posible yung mga bagay na yan. 'Di ba? Pupuwedeng 'pag malapit na sa may Pentagon, biglang bubulusok do'n. Kahit pa makapag-evict yung piloto, kung armed ang eroplano, naku, wasak ang Pentagon o ang White House. Kahit na yan ay no-fly zone, 'di ba? Pupuwede nilang kontrolin yun at yan ay nangyari na. At yan ay mga supersonic jet. Ang bibilis niyan. Hindi yan basta-bastang sabihin natin, ah when you scramble another jet plane, so in just a blink of an eye, nandun na, hindi. It takes few minutes pa rin para talaga makarating doon. So, going back naman dito sa sinasabi ni Elmer Francisco na tangka na pag-hack sa kanilang system, alam niyo ang plano lang ng ano diyan sa kanila, tingin ko ano yan, siguro balak ng China po na nakawin ang mga disenyo ng jeepneys. 'Di ba? O kung ano pa yung kanilang mga dinidevelop. Kasi ito po yung nagiging kalaban nila ngayon eh. Etong Francisco Motors tsaka yung ibang mga local manufacturers natin ng jeepney, 'di ba? Oh. Nung panahon po no, yung nakaraang administrasyon, ang mga modern jeepneys, mga minibuses, puro galing ng China. Ayaw nila na gawa rito sa Pilipinas, ayaw tulungan yung mga nagsarado na mga kasi lahat naman nagsarado kung tutuusin nun eh. Ngayon, 'di ba? Ang binubus ng presidente natin, tuloy ang modernization because napakatagal na pinag-uusapan 'yan, marami ng delay, pero yung baga ng mga Pilipino eh naapektuhan, 'di ba, ng polusyon. Kaysa sabihing 15% lang ang contribution nyo, ganun pa man yung mga pasahero, 'di ba? Nalalanghap nila yung maruming usok ng sasakyan. So kung merong alternative, talagang ganun, mapaganda natin ang ating hangin, kaya lang lahat ng pagbabago ay may gastos. At yan ay dapat pinaghahandaan. Now, ang gobyerno handa namang mag-subsidy, handang magbigay ng tulong, 'di ba? Kaya lang, ang sa ating Pangulo, gusto niya, dapat locally produced.
Oh, so eto na nga po, kabilang ang Francisco Motors. Ang tanong, bukod sa Francisco Motors, sino pa kaya na mga designer ng mga jeepneys natin? Baka kasi dumating po ang ilang buwan, makakita na lamang tayo ng prototype ng China-made na jeepney. Yeah, that's correct. I totally agree, Erwin Lopez. Talagang sanay na sanay sila diyan. Yung mga eroplano ng China, yung mga fighter plane nila, Diyos ko, puro nakaw yung mga disenyo. They tried to modify, ang problema, napapasama ang disenyo. Nagiging oversized, wala silang mapaglagyan, 'di ba? Ah, habang ginagamit, biglang bumabalentong, yung gano'n. Okay, so tingnan pa natin yung iba rito. Ito pa, 'di ba? Tingin ko, ito yung gusto nilang ano, ah, manakaw na disenyo. Ano ang sikreto ng Francisco Motors? Kasi ano nga 'to, potential big market po ang modernization natin. Kaya sinasabi ko nung una pa lamang, dapat ang Maharlika Investment Fund ay ano, tulungan nito mag-invest, 'di ba, sa produksyon. O makisosyo, tulungan ng gobyerno, oo, ng DTI, etong mga local manufacturers, yung mga nagsara na katulad nito nila Sarao, ni Melford, na mag-produce basta't gusto pa nilang buhayin ang negosyo nila, tapos equip pa naman din sila. They need upgrade yung imbis na 200 plus na 200 plus thousand pesos na pang subsidy, aba, ibigay na lamang nilang tulong sa mga manufacturers. Ipautang nila, babalik pa kahit walang tubo, at least babalik pa sa kaban ng bayan. 'Di ba, nakatulong pa sa mga negosyanteng Pilipino at matutugunan din naman yung demand ng modern jeepneys para sa modernization ng public transport. Oh, 'di ba? Grabe, ang ganda ng ano nila, oh. Ito kasi nakikita rin namin 'to si Erwin sa Senado kapagka may mga hearing ang public transport, 'di ba? Grabe naman ang China. Yeah, sa Cavite po marami ring mga gumagawa, sa Laguna. Oh, ay nako. So far eto lang, Francisco Motors ang nag-report 'no, na mayroong ganyang klaseng maitim na pagtatangka. Abay, galing pa rito sa Guangdong. Alam ko Guangdong 'yan, Guangdong. Ang attempt na pag-hack sa kanilang system. And again, 'pag hinak po, hindi po ito isang libangan lamang na maglalagay ako ng picture ko, lalaruin ko yung camera ninyo, hindi. Ah, Hinagahak yang mga yan, and this is globally known, nagnanakaw sila ng mga disenyo at ng iba pa mula ron sa computer system. Pero sabi nga, nabigo sila, di ba, multiple times. Hmm. Sinamantala siguro dahil yung nangyari po sa Facebook, 'di ba? Na nagkaroon ng glitch at naayos din naman kaagad ng Facebook company. Alright, so iwan po muna natin ito. Next naman po tayo dun sa ating topic na isa.